Lukas, ika-6 na kabanata. Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga triguhan ng isang Sabat, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapwat sinabi ng ilan sa mga Fariseo, "Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat?" At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya at ang mga kasamahan niya, kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi naaayon sa kautusan na kanin ni numan kundi ng mga saserdote lamang?" At sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." At nangyari ng ibang Sabat, na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo kung siya'y magpapagaling sa Sabat, upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Datapwat nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, "Magtindig ka at tumayo ka sa gitna." At siya'y nagtindig at tumayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung Sabat, magligtas ng isang buhay o pumuksa?" At minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot. At sinabi sa kanya, "Iunat mo ang iyong kamay." At ginawa niyang gayon, at gumaling ang kanyang kamay. Datapwat sila'y nangapuno ng galit at nangagsang usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya'y humirang ng 12 sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol, si Simon na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging Lilo. At bumaba siya na kasama nila at tumigil sa isang patag na dako. At ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kanya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling, at pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo, sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Tatapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal. Huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong hinging muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo,
anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y magpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mga bubulit kapwa sa hukay? Higit-higit ang alagad sa kanyang guro, datapwat ang bawat isa, pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guro. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon.